Lika, punta tayo. Mag-ano tayo? Harvest tayo. O, di ba? Uy, alam nyo ba, isa pa, ang ahas. Wala ahas dito. You know why? Ayaw nila ng lemongrass. Ay! Ayaw din po namin ng smell. Ako din po. Alam mo po, tita, nung bata pa ako, kasi nakikita ko to sa amin, akala ko basta damo lang siya, tapos baka may ahas or something. Tama. So, napaka-healthy pala nitong plant. Okay, ano, subukan natin. Try natin. O, yan, di ba? So, ang way to pull is to pull. O, yan. With force O, di ba? Oh. Yun. O, Justin, ikaw naman. Sige po, Okay, try ko. Sige, go. Question, tita, pag kunyari magputol ka ng ganyan, tapos pwede mo i-plant kahit saan Yes. So talagang pwede kang magkaroon ng tanglad farm Yes, anywhere. yes. At saka ano siya? Sobrang easy lang pala niya. Pour lang. My first tanglad. Oh, Pwede na ako mag-farm. Ito ang extractor. It was given to us by the DOST. Malaki po pala. Oo. Para sa water tank, no? Yes. Ang process niya, pasok mo yung 100 kilos na dried na lemongrass. So yan, ipapadry pa yan ng 2 araw. Pasok dito, lagyan ng tubig. Isiga. Siga means firewood. Tapos kukulo siya, di ba? And then yung steam, papasok siya dyan dito. Tapos, it becomes from the gas state, yung steam, magko-cool down siya, magiging tubig. Magiging liquid. Tapos yung liquid na yon, makikita mo, meron na siyang organic lemongrass oil. Wow. And very sustainable dahil Walang mga additives. kahoy din po yung ginagamit niyo po. Okay, so nandito na tayo sa Balé Malago. Dito namin ginagawa yung mga products namin. So from 100 kilos ng lemongrass, eto na yung finished product. Wow. It's oil. It's the lemongrass essential oil. Wow, ang bango. 260 ml. Bango po. So actually, itong facility na to, it's an FDA or the Food and Drug Administration. It has a license to operate. Certified? Oo, certified na siya. And then in 2020, during the pandemic, oo. Wow, Congratulations! Parang hindi namin ine-expect. In the middle of a pandemic In the po. middle of a pandemic, you become creative. We made our first product out of lemongrass oil. And it is a bath soap. Wow. And of course, pag may bath soap, dapat meron din for the hair, shampoo. Yeah. At saka yun, hindi siya naka-plastic na lalagyan. It's a shampoo bar. So, zero, walang waste. Oo, walang waste. Kasi yun yung advocacy namin. Tita, matanong ko lang po, bakit malago po ang ano? Malago is Kapampangan for beautiful. So, beautiful, not just sa panlabas, Physical, not physical. pero inside, yung heart mo, di ba? Kasi ano yung use ng maganda, pero ano naman, hindi Tulad maganda po ng ugali. advocacy nyo na para sa mga farmers talaga. Yeah. And that says a lot grass. sa ano din niya, sa mga products niya na made of literally na organic naturals talaga. So that's beautiful for the earth. Tsaka ako natutuwa ako kasi itong award na to is binigay ng Department of Agriculture. Oh, wow. So, meaning to say, talagang ang mga people in the DA, they understand what organic farming is all about. Tsaka yung plight ng mga farmers. Na hindi natin, na equal natin sila. Dahil sila ang backbone. Oo, yung food chain sa kanila nagsisimula. Correct. Yun. So that's it. Wow, tita, ang saya nun. Grabe. That was so insightful. Thank you so much for sharing us those details. At dahil dyan, mag-cheers tayo. Now, This is Bon your Bon. product, right? Farm Fresh Brew. Lemongrass,
calamansi, ginger, and honey. O, di ba? Perfect. Lahat yan galing dito. Feel We ko grow it after here. nito, super healthy na talaga ako. Refreshing and nutritious. Oo. Sige po, try natin yung Okay. product ninyo. Cheers! Alright. Cheers, guys! Cheers! Thank you, tita. Ah, Sarap. May oil po ba to? wala. Sobrang sarap. So, tita, ano yung mga products mo Ma-ginger pa siya. na made out of Oh, lemongrass? okay. So from, damo lang, naging oil. Tapos, we started with just soap. And now we have 19 products all together. Wow. So, Talagang added yeah, value. oo. Kasi kailangan mag-innovate ka. Kailangan, hindi ka static na lang. So, sabon, shampoo bar. I would really like to thank the Filipino Festival kasi kahit paano, kami na nandito sa probinsya, nakikilala ba? Tapos, nabibigyan ng pansin. I really like your advocacy of promoting culture and the arts and yung mga products na hindi mo papansinin na yung pala ginagamit na ng mga ninuno natin katulad ng tanggad sa pagluluto. Ang dami pala niyang gamit. So maraming talagang salamat na nagbisita kayo kasi kahit paano naiangat o naikwento namin ang storya namin dito, kaming mga farmers. Hi, Chef! Hello. Kumusta? Good afternoon. Ang dami po atang Yes. ingredients. Ano po bang lulutuin natin ngayon? Actually, magpe-prepare tayo ngayon na yung paborito ng mga Camileños, which is yung chicharon bagnet ng Kamiling. Kamiling? Yes. Yung municipality po dito. Yes, sa mismong Tarlac. bayan ng May Kamiling. nagkaiba niya, Chef, sa bagnet ng Ilocos tsaka sa ibang lugar. Actually, may mga kanya-kanyang version yung mga bawat municipalities. Pero yung bagnet ng Kamiling, may sarili silang version. So, may sariling taste at may sarili silang procedure kung paano nila gawin yung bagnet. So, ready na ba kayo para malaman yung mga ingredients natin? Yes! Okay, Yes, Chef! okay, umpisa na natin, no? Of course, mag-prepare tayo ng pan or kaldero para doon sa ating pagpapakulo ng ating bagnet or yung ating belly. So, una, ang gagamitin natin ay water. So, maglalagay lang tayo ng water dito. So, do the honors. Ay, gano'n po karami, Chef? Yes, at least kalahati siya. Yan. Una-una, ang gagawin natin ay magpuput up tayo ng mga ingredients. So, do the honor, ma'am. Meron na tayong salt, syempre. Ikaw, tansyahin mo lang. Sige. More pa. And then, mag-slice tayo ng onions, sir. Onions. Yes. Yung Pwede natin gamitin mga ilang ito. slices. Yan. So, Green, nice. pwedeng cut Hindi, na. Chef. Yan, okay. Okay na yan? Okay. Okay. Yan, okay na siya. Once na nakapag-cut na tayo ng onions, syempre, ilalagay natin yung onions dito. At least lalagyan din natin ng aroma ng garlic. Garlic. Yan. At least garlic. Kung napansin nyo, halos kompleto na yung ating ingredients. Ito yung sikreto naman namin. Okay. Yung sikreto namin para magkaroon siya ng aftertaste na kakaiba para pag kinakain is maglalagay tayo ng fish sauce or patis. Yes. So, lalagyan natin siya niyan. Yan pala yung secret. Yan. Okay. Once na nalagyan na natin lagyan na natin ng that, ipi-prepare na natin siya, ilalagay na natin siya. So, kailangan na natin pakuluin and then mamaya, yung outcome, titignan natin kung paano siya kasarap lutuin habang pumuputok yung mga balat niya mamaya. Okay? So, ready na ba kayo? Okay. Lutuin na natin, ma. Let's go! Okay, nasa part na tayo ng pagpapakulo or yung process kung paano lumambot ang ating pork belly. Okay. Once na pinapakulo na natin siya, yung isang oras na pinapakulo natin na ganyan, for sure, yung aroma, yung lahat ng taste ng vegetable, yung mga spices na nilagay natin, mag-i-incorporate siya para magkaroon ng taste
yung ating pork belly. Yan. So ngayon, antayin lang natin siya na lumambot, tatakpan natin siya, and then after that, yung finished product na. Okay, nag-enjoy ba kayo sa pamamasyal sa ating restaurant? Yes, chef. Ngayon naman, ready na yung ating pinakulo na pork belly. So, okay, tatanggalin na natin siya dahil okay na siya. Ayan, nakita nyo na yung itsura. Ito, yung ating finished product doon sa pagpapakulo. Okay, next natin gagawin, kailangan lang natin tignan yung ating meat kung sobrang lambot na siya or kung okay na siya. So, ang kailangan lang natin ay bubutas-butasin lang natin. Once na natapos na natin siyang butas-butasin, idadry natin siya. So, once na-dry na natin siya, and yung aming sikreto, nilalagyan namin siya ng fish sauce. Another fish sauce, yes. Ang next naman natin gagawin ay magpakulo tayo ng mantika. Dahil dry na siya, kailangan na natin siyang i-fry. So, dahan-dahan lang. Okay? Ayan na siya. Yes. Ayan. Tingnan nyo yung itsura natin, chicharon. Yan. Pag naluto na yan, pwede na natin kainin, syempre. Ito na guys, ang luto namin! Yes, okay. Ito na po ang aming pinagmamalaki dito sa Tarlac. Ang aming chicharon bagrik kamiling and of course, aming bagis ng kalabaw o bagis ng kalabaw. Hello, Miss Ton! Hello po! Wow! Grabe, Sarap naman talaga. nakakatakam. So, Miss Ton, thank you so much for having us here in Betty's Native Cakes. First off, I just want to ask, what's the origin of the brand? And why did you decide to make this as a business? It actually started 1972, pero at the beginning, hindi talaga sa native cake. Yung lola namin started selling sinulid, mga karayom, but then, hindi masyado mabenta sa palengke. Then she decided to come up with the native cakes. So, dun tayo sa may demand. Yeah. Dun nag-start na mabenta. Actually, nilalako lang siya sa palengke before. Like, isang bilao lang. Then, in time, ayun na, Grabe. Sobrang Grabe. inspiring. Kasi, you know, from laku-laku lang, now, dinadayo nyo ng mga Yes. Tama po ba? Ito yung bibingkang kanin. Yes. Paano po ba ginawa? Actually, yung bibingkang kanin is the pinaka-basic sa lahat ng kalamay. It's made of coconut milk, sugar, and rice. Simple ingredients lang. And hindi siya machine-made. Everything is, talaga, mano-mano. Special talaga. Special talaga. Saglit lang kanina pa ako tumitingin nito. Ang vibrant ng color eh. Ano po ba to? This is sapin-sapin. And ito is duman. Ito yung tatlong mga bestseller ng Betty's. Tanong ko lang po, ang sasarap naman po ng kakanin nyo. Magkano naman po sa presyo ng bawat isa? Per box is actually 650. And actually sa ibang branches, nabibenta din siya ng per slice. Oo, pwede din. Pwede din naman siya. Pwede din 1/4 or 1/2. Pero yung buong box is 650. So, ilang branches po yung meron si Betty's right now? As of now, I think we have 14 branches within Tarlac City hanggang Pampanga. Very accessible for everyone who wants kakanin for New Year. So, very, very Pinoy products that we have here in Betty's Special Native Cakes, no? Very, yeah. And merienda, very in line with the Filipino festival. So, Miss Ton, if everybody wants to get a taste of Betty's Special Native Cakes, how do they get in touch with you? And I know you're located in Tarlac City, so maybe you can tell our audience more about this.
They can visit the main branch here in Tarlac City. We're located in San Roque, Tarlac City. Alright, so you heard it here, guys. Go to Tarlac and get a taste of Betty's native cakes. Grabe. Busog na ako. Hindi ko na Ang kaya, sarap. Daryl. Ang hindi ko na kain. Yun nga po, taos puso po kami nagpapasalamat sa Betty's Special Native Cakes. At syempre, maraming salamat for being a part of the Filipino Festival. Thank you po. Paalam! Ayun, kain na natin. Kain na. Oh wait, ay gusto ko yan. Dito.